Pinky Serrano Thompson, an entrepreneur, a wife, and a first-time mom, and this is my life at home. I believe iba talaga yung timing ni Lord kasi dumating si Scotty sa life ko. Tapos na ako sa single life, nagawa ko na yung mga gusto kong gawin. 10 years ako FA, so nakapag-travel ako, napuntahan ko na yung mga gusto kong puntahan, nabili ko na yung mga gusto kong bilhin para sa sarili ko. So, pagdating ni Scotty, nag-adjust ako sa lifestyle niya, kaya para sa akin, perfect timing talaga. Okay na ako sa single life ko, tapos may bagong season na ng buhay ko. Sa marriage life naman siya. Yung nararamdaman ko ng time na yun, syempre, happy and excited. Mixed feeling siya actually. Before, as a career woman, yung priority ko, iba pa siya. Priority ko yung career ko, yung job ko, yung family ko. Pero nung nakilala ko si Scotty, nag-asawa na kami ni Scotty, ayaw niya na malayo kami sa isa't isa. Gusto niya magkasama kami. So yun yung pinaka-adjustment na nangyari sa life ko. Mas nabibigay ko ngayon yung full support ko sa kanya. Tapos may businesses pa ako. So yung business andyan pa rin naman siya. Hindi naman siya napabayaan. Ang importante lang doon ngayon is may naging partner ako doon sa business na yon. The more I spent time with you, the more I realized how amazing you truly are. I always hoped that I would find a man that my family loves as much as I do. Best moments yung magkasama kami lagi. If before, pinapasyalan niya ako, nung pinupursue niya pa ako, ngayon magigising ako ng siya na yung nakikita ko. Tapos gustong-gusto ko rin yung sinasamahan ko siya sa mga games. Pag pagod siya, nandyan ako to support him, nandyan ako para sa kanya. And syempre yung best gift sa marriage namin, yung pagdating ni Baby Aster. Nung nag-start kami ni Scotty, as a married couple, challenging naman siya talaga. Natas yung character namin. Nakita ko kung paano ko i-protect ni Scotty, kung paano siya mag-alaga, mas nakikilala ko siya as a person. Sabay namin kinikilala yung isa't isa, mas nag-grow kami together. Iba lang talaga siguro yung feeling of security pag yung asawa mo yung nag-a-assure sa'yo. You have to learn how to submit. Kasi when I was single, career-oriented ako, parang strong, independent woman. Pero mag-iiba pala siya talaga kapag married ka na. You have to respect your husband. You have to know your role. Hindi kailangan ikaw lagi yung tama. It's actually a team effort. And at the end of the day, you're two different people. Pero communication is the key. Hindi naman siya ganun ka-challenging compared sa ina-expect ko kasi si Scotty, yung relationship namin, walang pressure. Sabay namin kinikilala ng isa't isa, team kami palagi, partner kami palagi, palagi kami nag-uusap. We make sure na nagkukumustahan kami palagi. So yung mga challenges, siguro yung maliliit na adjustments lang sa bahay. Kung dati, kaya ko mag-decide for my own, ngayon hindi na pwede. Kailangan ka-consult mo sa partner mo, vice versa din. Especially sa mga major decisions namin sa buhay. So sabi nila, you can never really be prepared. Well, actually, totoo naman talaga yon. Nagbabasa ako, nanonood ako ng vlogs, nagko-consult ako sa OB, sa mga friends. Kailangan kong i-prepare yung sarili ko emotionally, mentally. Pero blessed lang din ako sa family ko, sa family ni Scotty, na nung na-pregnant ako, sobra yung suporta nila, kaya naging madali talaga siya lahat sa akin. So, if dati hindi ako masyadong nag-workout, dahil na-influence ako ni Scotty, nakita ko yung discipline niya, yung dedication niya. So, na-influence niya ako na maging healthy, hindi lang din para sa akin, syempre para kay baby and para sa buong family. Yun talaga yung pinaka-prepare ko kasi gusto ko sana maging normal yung delivery ko. Hindi ako mahirapan, hindi rin mahirapan si baby pagdating ng araw na yun.
This program is brought to you by San Miguel Ethyl Alcohol. Tinry ko sana mag-normal, pero malaki si Aster, so parang emergency CS siya. Nung hindi ko pa din po alam na cesarean ako, sobrang kinakabahan ako. Iniisip ko kung gaano ba siya kasakit, ano ba yung mga pagdadaanan ko. Pero yung nagpapakalma lang talaga sa akin is prayers. And si Scotty nandun siya, pinafeel niya talaga na partners kami. Mula nung contraction ko, andun siya sa tabi ko hanggang ma-deliver si baby, hindi siya umalis. Nung nakita ko si Aster, syempre overwhelming sa feeling, mixed emotions. Pero ganun pala talaga na pag nakita mo yung baby mo na lahat ng pain worth it. Unang-una, pinag-pray namin siya eh. So nung dumating siya, love mo na siya kaagad. Tapos nung makikita mo yung baby mo, masasabi mo na, ganun pala talaga. Na-appreciate ko yung mom ko, na-appreciate ko yung mom ni Scott, na ganun pala yung pinagdaanan nila para mapalaki nila kami. And masasabi mo na, kaya ko pala talagang gawin lahat and willing kong ibigay lahat para sa batang to. Well, nung una, struggle siya talaga for me, especially nung mga ilang days after delivery kasi nag-recover yung katawan ko. At the same time, kailangan kong mag-attend kay baby, mag-breastfeed, and nahirapan din ako nung una mag-breastfeed kasi mahirap and masakit pala siya talaga. So, kailangan talaga nandyan yung support system mo. So, blessed ako na si Scotty yung partner ko. Sobrang hands-on niya sa pag-aalaga kay Aster and especially sa akin kasi nung time na yun nagre-recover din ako. So, natutuwa ako kasi marunong siyang mag-change diaper, marunong siyang mag-feed, kinakantahan niya si baby. At the same time, pag after ni baby, ako naman yung tutulungan niya mag-prepare sa sarili ko, maligo, kumain kasi nga bed rest ako nung after ilang days. So, ang pinaka-importante pala talaga is yung meron kang strong support system sa journey mo. So, blessed ako na si Scotty, very hands-on siya. Alternate kami actually. So, pag busy siya, may practice, ako yung nag-aalaga. Pero pagdating niya sa house, hands-on siya talaga. Gusto ko nga talaga mag-focus siya sa mga games. Akin na lang muna si baby. Pero siguro, ganun talaga pag may father's instinct ka na dagdag sa kanya ng motivation yung bata. Kaya pampasaya rin sa kanya si Aster. Kaya hindi ko din siya napipigilan na alagaan si Aster kahit napagod siya. Lahat tayo naging paranoid. Lalo na ako ngayon na dumating si baby, doble-doble yung ingat, doble yung protection. Kaya minimake sure talaga namin na yung house namin, yung surroundings namin, malinis. Tapos, very particular kami sa mga products na ginagamit namin. Kailangan quality products like San Miguel Ethyl Alcohol. Yun yung ginagamit namin sa house. And protected yung household, hindi lang kami gumagamit, pati yung mga helpers. Kaya feeling ko, relate din ako sa ibang mommies na gumagamit na. Hindi ko siya talagang sinabi or required kayong gumamit nito. Pero bawat sulok ng house, meron kaming San Miguel Ethyl Alcohol. So, alam na nila na bawal nilang hawakan si baby hanggang di sila nag-alcohol. Minsan, pag nagbe-visit yung mom niya, yung mom ko, diretso sila mag-spray muna silang alcohol bago nila mahawakan si baby. Very important yun kasi baby yun eh. Nung wala pa si baby, gumagamit na kami ng San Miguel Ethyl Alcohol to protect ourselves. What more ngayon na nandyan si baby, mas kailangan niya ng protection. Mas naging doble-doble talaga yung ingat namin sa bahay. Kaya very particular kami, meticulous kami sa mga products na ginagamit namin sa bahay. Bakit San Miguel Ethyl Alcohol? Kasi kailangan sure ka sa products na ginagamit mo, especially kapag may baby kayo sa bahay, kailangan quality products talaga, kailangan effective. So kami talagang minimake sure namin na yun yung gamit namin kasi napatunayan namin siya and iba talaga kapag bangong alagang San Miguel.
This program is brought to you by San Miguel Ethyl Alcohol. Nag-start yung beauty clinic kasi I was a flight attendant before. So kapag umuwi ako sa Philippines, nilook forward ko talaga yung mapamper ko yung sarili ko. And then dun dumating yung idea na what if mag-open ako ng sarili kong beauty clinic, tapos at the same time, income generating pa siya. Masarap din kasi yung may business na mahal mo siya, passion mo siya, mas maaalagaan mo. And yung business na marirepresent niya yung sarili mo. So ako, naisip ko yung beauty clinic, self-care, pampering. Si Scotty naman yung gym, which is nagre-represent naman sa kanya. Self-care is very important because you cannot pour from an empty cup. Hindi ka makakapagbigay nung wala ka. So, iniisip ko paano ko masiserve yung family ko, yung husband ko, yung anak ko kung hindi ako healthy. Kaya, make sure ko na healthy talaga ako. Whenever I'm tired, I make sure na I pause kasi rest is very important. Hindi ka magfa-function kapag nade-drain ka. Kaya, ang priority ko, ang health ko, mentally, physically, emotionally, para maalagaan ko yung asawa ko and yung anak ko. Pagdating sa food, hindi rin naman ganun ka-strict yung diet ko para na-enjoy ko yung food, hindi ko nade-deprive yung sarili ko. Pero yun nga, nag-influence sa akin si Scotty. Ang fitness routine ko lang naman is more on cardio. Ang goal ko lang is maging strong yung katawan ko, mini-maintain ko lang yung body ko. Hindi para maging sexy, para maging strong yung body ko. Blessed ako kasi si Scotty hindi siya strict eh. So, hinahayaan niya ako minsan umalis mag-isa, mag-shopping mag-isa, i-treat yung sarili ko kasi hindi yun pwedeng palagi tayong magtatrabaho. Minsan nga, hinahatid pa niya ako. Tapos, pero syempre nag-update pa rin kami through video call, through chats. Very supportive si Scotty. Time management is key talaga. Kami naman ni Scotty, work-life balance kami. So, we have to set our priorities. Syempre, family muna, and then yung business. And then, also nagka-calendar din ako kasi very detail-oriented ako eh. So, gusto ko wala akong namimiss. Minsan, inuupuan namin ni Scotty kung ano yung priorities namin this week, ano yung mga kailangan namin gawin for today. Time management, self-discipline, and work-life balance talaga. Kasi yung role ko, hindi lang naman siya isa. Hindi lang ako mother, wife din ako, tapos entrepreneur din ako. Kami ni Scotty, bilang very busy person siya, we start our day na magka-coffee kami together, devotion, tapos magkakamustahan, ano yung mga gagawin namin for today. Like siya, tatanungin ko siya ano yung itinerary niya for today, kung ano yung gagawin nila sa practice, or kung meron siyang mga events na attendan. Tapos, pag naman nasa bahay na siya after ng long day, ganun ulit. Communication talaga, kakumustahin ko siya. We make sure na meron kaming date nights. We still celebrate yung mga monthsary every month. Minsan kami lang dalawa, kapag naman mabigyan ng chance na magka-off sila ng mga weekend, so sinasama din namin si Baby. Pag nag-uusap nga kami ni Scotty, pinag-uusapan namin na we're so blessed sa mga blessings na binibigay ni Lord sa life namin, sa mga dumadating sa buhay namin. Kaya ang pinaka-prayer ko na lang is yung protected kami, yung health namin, yung health ng family. Especially kay Scotty, pag naglalaro siya, healthy siya. Si Baby, healthy siyang lalaki. Okay naman na kami sa business, happy yung family namin. So yung prayer na lang talaga is yung health ng family tsaka yung guidance ni Lord. Kung ano yung dream ni Baby, syempre yun yung susuportahan namin. Pero knowing Scotty, ngayon i-hone niya siya na magkaroon ng interest sa basketball. Well, we'll see. Pero sana sumunod siya sa yapak ni daddy niya. So, syempre, for him to achieve that, kailangan healthy si Baby and fit. Lagi naming priority yung safety and yung health ni Baby. Kaya yung mga products na ginagamit namin, talagang very particular kami.
Baby girl sana soon, pero hindi naman kami strict ni Scott, hindi naman kami nagmamadali. Pag ibibigay, ibibigay. Yung perfect timing pa rin ni Lord kung kailan niya ibibigay. We're praying na maka 2 more kids pa kami. So, we'll see. My message to all the first-time moms, sa mga kamamihan is, don't be too hard on yourself. If mapapagod, if mahihirapan, it's normal. Embrace being a mom. And it's also okay to get help, to ask for help. And if may gusto kang i-open sa husband mo, yun yung pinaka-importante, yung communication mo sa husband mo. This program is brought to you by San Miguel Ethyl Alcohol.